Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Bandera Cotabato. Bandera Headlines. Tricycle dispatcher patay sa pamamaril sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. Arestado ang akyat bahay na kitaan ng iligal na droga sa lungsod. Bandera Headlines. Top 9 regional most wanted person sa kasong statutory rape arestado sa South Cotabato. Bandera Headlines. Municipal and Order Council at Public Safety Meeting ikinasa sa South UP upang agarang tugunan at talakayin ang seguridad ng kababayang mga indigenous people sa bayan. Bandera Headlines. HIV cases sa mga edad 15 to 25 years old sa bansa tumaas ng 500% ayon sa Department of Health. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Hunyo, taong kasalukuyan ngayong buwan ng Mayo. Inyong napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DX JNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 hatid ni Maguindanao Sky Cable at nasusubaybayan sa social Facebook at social accounts ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Sabino Heverola, at ito ang Bandera Afternoon News Edition. Bandera Reports Afternoon edition. Sa detalye ng ating mga balita, patay ang isang dispatcher ng mga tricycle sa panibagong kaso ng pamamaril sa lungsod ng Cotabato, partikular na sa Doña Blanco Street, Mother Barangay, Poblacion. Bandang alas 5 ng madaling araw ngayong araw ng Miyerkules. Kinilalang biktima na si Alan Felmin, hiwalay sa asawa, isang dispatcher sa Mega Market at residente ng Kakara, Barangay Poblacion 8 ng lungsod. Nagtamo ng tama ng bala ang biktima sa kanyang ulo na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng otoridad sa posibleng motibo at pagkakakilanlan ng nasabing salarin. Bandera Reports Afternoon edition. Sa lungsod pa rin ng Cotabato, isang akyat bahay na naaresto, nakuha na ng iligal na droga. Naaresto ng Police Station 2 ang isang lalaki matapos makatanggap ng tawag mula sa Barangay Public Safety Officer ng Barangay Poblacion 8 na mayroong isang individual na nadakip dahil sa pag-trespass ang mayroong bitbit na droga sa Baylaga, Kakar na nabanggit na lugar bandang alas 6 ng hapon o ng umaga. Agad na rumisponde ang kapulisan sa pangunguna ni Police Major Charfisto Ferrer Jr. na naging resulta sa agarang pagka-aresto ng suspect. Kinilala ni Police Major Ferrer ang nadakip na si Sam Rodin Odin Galyani, 37 taong gulang, isang construction worker na residente ng Mahad Mother Barangay Bagwa ng lungsod. Nakuha ng mga opisyal mula sa pinag-iingat ng nasabing suspect ang isang Black Speed Booster vape box na may lamang isang plastic sachet na pinaniniwala ang droga at isang improvised glass tube tutor na agad namang tinurn over ng kapulisan.
Samantala sa kasalukuyan nakapiit ngayon ang nasabing suspect sa Police Station 2 habang inihanda ang kasong trespass, dwelling at paglabag naman sa kasong may kinalaman sa iligal na droga kung mapapatunayang sa kanya ang nakitang mga kontrabando. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa South Cotabato, Top 9 Regional Most Wanted Person na aresto sa kasong statutory rape. Arestado ang tinaguriang Top 9 Regional Most Wanted Person sa kasong statutory rape sa isinagawang warrant of arrest operation sa Purug Masagana, Barangay Magsaysay, Pulumulok, South Cotabato. Ito lamang araw ng Martes. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harold ang hepe ng Pulumulok Municipal Police Station ang wanted person na si alias Ronil. 44 na taong gudang, isang magsasaka at residente ng Barangay Landan, Pulumulok sa South Cotabato. Bandang alas 3 ng hapon ng araw ng yun, isinagawa ng mga tauhan ng Pulumulok MPS kasama ang iba pang operatiba na nagresulta sa matagumpay na pagka-aresto sa suspect. Ang suspect ay may nakabinbin na kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng nasabing kapulisan ang suspect para sa kasong kinasasangguntan nito. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, nagsagawa ng Municipal Peace and Order Council at Public Safety Meeting si South UP Mayor Reynalbert Insular upang agarang tugunan at talakayin ang seguridad ng kababayang mga indigenous people sa kanyang nasasakupan. Ito ay matapos na makatanggap ng ulat mula sa 36 IP leaders at miyembro nito sa pamamagitan ng liham patungkol sa pagbabanta laban sa kanila ay mas minabuti ni South UP Mayor Insular na personal na makausap ang mga IP leaders at security agency upang mabigyang linaw ang mga nasabing issue. Ayon naman sa kapulisan at army officers, wala umano silang natatanggap na impormasyon hinggil sa pagbabanta laban sa mga IP. Ayon sa kanila, agad na iparating sa kanilang tanggapan kung mayroong pagbabanta na matatanggap upang mabigyang aksyon. Ang nasabing pagpupulong ay dinaluhan ng IP leaders, peace officer sectors, barangay officials at security agency. Bandera Reports Afternoon Edition. At sa iba pang mga usapin, SAP Anton Lagdameo at PFP President Governor Reynald Tamayo nagpulong upang suportahan ang legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo ang pagtitipon ng mga bagong halal at muling nahalal na mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Layunin nito na palakasin ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa pagsusulong ng legislative agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginanap ang pulong sa North Soler, Quezon City nitong araw ng Martes, kung saan dinaluhan ito ng mga lider ng partido at humigit kumulang 22 sa 28 PFP lawmakers na nanalo sa kakatapos lamang na midterm election, kung saan pinangunahan na PFP President Governor Reynald Tamayo Jr., Secretary General Governor Rodito Albano at Executive Director Florida Robes ang delegasyon ng partido. Binigyang diin ni Tamayo ang kahalagahan ng pagkakaisa ng PFP bloc sa Kongreso upang maisulong ang mga prioridad na panukala ng administrasyon. Ayon sa kanya, mahalaga ang pagkakabuklod ng partido para sa epektibong pagpapasa ng mga batas na makakatulong sa sambayanan. Samantala, hinimok naman ni Governor Albano ang mga mambabatas mula sa PFP na pumili ng mga komiteng na ayon sa kanilang kaalaman at karanasan upang mas epektibo silang makapag-ambag sa paggawa ng batas. Ipinangako naman ni Robes ang buong suporta ng partido sa mga bagong halal na mga miyembro ng Kamara, kabilang na ang gabay sa kanilang transition bilang mga bagong lingkod bayan. Dumalo rin sa pagpupulong si Navotas Representative Toby Tiangco na nagpaabot ng kanyang suporta sa PFP lawmakers at nangakong tutulong sa gawaing pambatas at koordinasyon sa loob ng Kongreso.
Ang pagtitipong ito ay nagpapakita ng muling pagtitibay o pagpatibay ng pangako ng mga miyembro ng PFP na pagkakaisa at magsilbi sa taong bayan sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga pulisiya at programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, usaping pangkalusugan, HIV cases sa mga edad 15 to 25 years old, lubhang naapektuhan sa bansa at umabot na sa 500% ayon sa DOH o Department of Health. Nais ideklara itong National Public Health Emergency. Naging mainit na usapin kung saan umabot na sa 500% ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa kabataang Pilipino na may edad 15 hanggang 25 taong gulang ayon sa Department of Health. Dahil dito ay nirekomenda ni DOH Secretary Ted Herbosa na ideklara ang HIV bilang isang National Public Health Emergency upang mapalawak ang pagtugon sa pamahalaan sa lumalalang sitwasyon. Ayon pa kay Sec Herbosa, hindi monkeypox ang mas dapat ikabahala kundi ang mabilis na pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. Batay naman sa datos ng DOH mula Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan, umabot sa 57 ang naitatalang bagong kaso ng HIV kada araw. Mas mataas kumpara sa 21 kaso kada araw noong nakalipas na taong 2014. Inihayag ni Sec Herbosa na nangunguna ang Pilipinas sa may pinakamaraming bagong kaso ng HIV sa buong Western Pacific region. Aniya, posibleng umabot sa mahigit 400,000 ang bilang ng mga taong may HIV sa bansa kung hindi ito agad maaagapan, kung saan 2024 ay umabot na sa 215,000 ang bilang ng mga taong nabubuhay na may HIV. Tayo naman ang kalihim sa publiko na magpa-HIV test o kaya naman ay gumamit ng self-test kits. Imunungkahi naman ng nasabing opisyal ang paggamit ng mga combination prevention method gaya ng condoms, lubricants at pre-exposure prophylaxis. Para naman sa mga positibo na pinapayuhan ay patuloy na pag-inom ng antiretroviral therapy na sakop na rin ng PhilHealth. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV, Cotabato. Ngayong araw ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera News TV, Cotabato. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang